Ang latest, isang mga awit na napabilib ang buong mundo, ihatid na. Ang latest ang mga maiinit na kwento tungkol sa kanyang pakikipagsapalaran maririnig na. At ang latest po ngayong gabi mga kapatid, ang isa po sa pinakahinahangaan nating musikerang Pinoy, makakasama natin ngayong gabi. Kaya mga kapatid, naririto na po ang mga awit na bumihag sa puso ng maraming tagapakinig. Ang Asia's Nightingale, Miss Lani Misalucha, panoorin po natin ito. Magandang hating gabi po sa inyong mga kapatid. Naku, eto, ang sabi nila, ang tunay na diva daw ay talagang hindi nakakalimutan kahit mawala, pagbalik. Naku, parang eto pa rin siya, hindi nakakalimutan. Yan ang isang na talagang quality ng isang tunay na diva. At eto, napakapalad ko na makasama at magkaroon ng one-on-one interview sa nag-iisang Asia's Nightingale na si Miss Lani Misalucha. Hello naman! Parang kinabahan ako bigla sa pag-intro ko sa'yo. Akong kinabahan na parang hindi malilimutan. Correct. Oh. And, you know, yun lang talaga ang malaking pasalamat ko na, you know, each time na nauuwi ako dito sa Pilipinas, it is really one heartwarming event for me each time I come home. Gano'ng katagal na 8 years ka nang nagsimula nung umalis ka ng Pilipinas para magkaroon ng career sa abroad. Pero syempre marami na nagtatanong sa'yo na bakit ba talaga umalis? Bakit? Di ba kasi sa ako, natatandaan ko, wala kang problema noong 2004. Correct. Kasi bonggang-bongga ang karir ng Lani Misalucha, pero bigla nag-pack up, bigla pumunta ng Amerika. Correct. Bakit? Siguro naman, marami sa inyong nakakaalam, yung tungkol sa mga multi-level marketing, tsaka yung mga, ang tawag mo doon, mga investment, chuchu like that. Napasama kami doon. Okay? Isa kami doon sa nag-invest ng malaking amount. Bukod sa nag-invest kami ng malaking amount, kasi mga multi-level ano nga yan marketing o whatever. Meron din naman sa amin na nag-invest ng pera. So bukod sa ininvest kami, totally nawala na yon. Okay? Totally nawala na. Dahil nga, di ba? Di ba? Sa kaalaman naman ng buong tao, naging problema yun at walang nabalik sa tao na pera. Bukod doon, meron nga nag-invest sa amin. So, nawala na kami ng pera, nagbayad pa kami doon sa mga nag-invest sa amin dahil ayaw naming masira. So, may problema. Nagkaroon ng, isa yun sa mga rason kung bakit parang nagpurso na talaga kami na parang para lang maiba ang environment natin. Ihip ng hangin. Exactly. Ihip ng hangin. Para iba naman yung makita natin na lugar, maiba yung makita natin na pamumuhay, at maiba yung mga taong makakasalamuhan natin. Yun, parang ganun lang yun. Kaya parang mas lalong napursigi kami na mapunta sa ibang lugar. Pero eto, tapos nasa Amerika kayo, yun ba kagad mga shows ang ginawa mo o may iba kayong mga trabahong ginawa mo na? Noong may kausap kami sa Amerika, parang gusto namin na ayoko nang kumanta. Parang naranasan, ayoko nang mag-perform, naranasan ko na. So, parang sinasabi ko sa sarili ko na parang since na-experience ko na ito, na ito pala yung buhay ng pagiging isang performer, isang artist, isang mga awit. Sabi ko, pinaranas na sa akin to ng Panginoon Diyos. Sabi ko, I think okay na to. It's okay to move on and try other things. Kaso, honestly, kahit anong paraan ko umiwas, ako pa rin ay hinahabol at sinusundan ng performing arts ng pag-awit. Kasi naman magaling ka, kaya kailangan kasi ng industry. I don't know. Siguro nga lang minsan nga parang sinasabi nila, if it is your calling, parang hindi ka talaga maaalis dun sa calling na yun. Especially when you make a lot of people, happy, and you make a lot of people appreciate music. So parang naging drama mo, parang naging go with the flow na lang. Eksakto. Pero kamusta naman yung pakikitungo ng mga Pilipino doon sa inyo? Kayo yung mga naging nakasama nyo doon sa lugar ninyo? Exact. No? Alam mo, yun na lang ang naging maganda. Kasi
ano naman dun pag nalaman nilang may bagong dating, ayan na, ano ka, Welcome ka na. welcome ka. Yun na lang yung magandang nangyari sa akin. So, may naiisip ka ba na parang major na problema nung nasa Amerika kayo na parang gusto mo niyong bumalik? O na parang medyo may pagsisisi ba ng konti na sana pala hindi tayo umalis? Or sana nandun tayo sa Pilipinas nung nangyayari tong sitwasyon na to sa inyo? Alam mo, salamat na lang talagang wala naman nangyaring ganon. Hindi kami dumating sa punto na katulad na sinabi mo na nagsisisi na dapat din na lang tayo umalis. Salamat na lang sa Diyos na hindi kami nagkaroon ng ganong sitwasyon. Anong greatest lesson mo doon sa 8 years mong stay doon? Lahat na ng nagawa mo doon performances, lahat ng mga palakpak, lahat na ng mga kinita mo doon. I wish marami nila. ano yung parang greatest lesson mo doon sa 8 years nung stay sa Amerika? Na parang anong natutunan mo? Ano yung nakita mo nung nagsistay kayo doon nung 8 years niyo? I always say it, mas kumapal yung mukha ko. Kasi doon, although madaling mag-appreciate ang mga Amerikano, mga puti, lalo na kung kapag nagustuhan kanila at nakita ang kanila ng husay, they would show their appreciation. Tinodo ko dun yung impression ko, yung mga impersonation, yung from head to toe ang change ng costume ko, na inaral kong mabuti. Kasi dito noon, nung nandito pa ako sa Pilipinas, boses lang Boses lang. Napanood ko na yung total performer talaga. yun na yun, kapatid. Yun na yung natutunan ko doon na, so kaya ko palang gawin. Oo. Kapag nag-evolve ka bilang artist, Yes. sa pamilya nyo, may pagbabago ba? I'm sure positive naman kung may pagbabago man. Kung kami ay close na pamilya, nung nandito pa lang kami sa Pilipinas noon, I believe na mas lalo kaming naging mas malapit sa bawat isa. Kasi wala kaming ibang, we just rely on ourselves Dati no, na dito kami sa Pilipinas, sa bahay namin, meron kang driver, meron kang yaya ng anak mo, meron ka pang kasambahay. Alam mo yun, tapos meron ka pang, siyempre, PA. Ang mga ganun, meron ka, ang dami. Doon, it's just 4 of us in our house, and we just have to help each other. And, since nung mga bata nun, may mga yaya, So natuto na rin din sila. Oh, yeah. So ayan mga kapatid, nalaman natin yung mga hirap at saya ni Miss Lani sa Amerika. Ngayon naman, medyo iintrigahin natin siya, konti lang naman, sa pagbabalik ng Ang Latest.